Siguro kasama rin bago natin pakilala ang ating guest, maaari mo bang pasadahan mo na ang ating konteksto ngayon para medyo mas may tutungtungan ng ating mga nakikinig ngayon at hindi sila mawiwindang. Oo nga eh. O sige, simulan na natin. Ang ating konteksto ngayong gabi ay ang tungkol sa pagbisita ng UN Special Rapporteur. Sa nakaraang pagbisita ni UN Special Rapporteur Attorney Irene Khan sa Pilipinas kaugnay ng mga usapin at kaso ukol sa paglabag sa mga karapatang pantao, di dapat na maiwanan ang usapin ukol sa mga karapatan din ng mga manggagawa at migrante dahil alam naman natin na bagamat may malaking bilang sila ay nagagawa pa rin ng gobyerno na masaling ang kanilang mga karapatan kahit na patuloy na sila sa pakikipaglaban para dito. Para bang walang pakialam ito sa malaking epekto ng mga paglabag sa karapatan sa mga direktang umaasa sa kanilang mga pamilya. Sa usaping wage hike, inaproba na ng Senado sa second reading ang bill ukol sa karagdagang 100 pesos na daily minimum wage para sa pribadong sektor ng manggagawa. Kung matutuloy ang pagsasabatas nitong Senate Bill 2534, ito ang unang batas mula noong 1989 na ang isang legislated pay hike ay maisasakatuparan sa buong bansa. Sana nga, bagamat kung aaraling mabuti, ay di pa rin ito makakasapat sa nangyayaring pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa mga migrante naman, maglilimampung taon na nga mula nang mabuo ang 1974 Labor Code, Presidential Decree 442 na kinapapalooban ng mga probisyon na nagsasaayos at naghihimok sa migrasyon ng mga manggagawa. Buhat pa noon, naging remedyo na sa kahirapan ng mga Pilipino ang nakapangibang bansa. Kung kaya may kontradiksyon nangyayari kapag nais na ng mga nagsiupong pinuno ng bansa na mapabalik ang mga nagsipag abroad. Gayong halos napopuwersa na nga ang mga Pilipino na umalis ng bansa dahil sa walang pag-unlad nilang kabuhayan kung mananatili sa Pilipinas. Sana nga ay tututukan din mabuti ng gobyerno ang kalagayan ng ating mga manggagawa at migrante dahil sabi nga, nakasalalay ang ekonomiya sa bansa sa produksyon ng mga manggagawa at sa remittances ng mga OFW. Ayun. Yan ang ating konteksto. Yan ang ating pag-uusapan rin, no? So siguro mauna tayo dito sa usapin ng UN Special Rapporteur Attorney Irene Khan, no? Kasi kamakailan lang ito'y bumisita sa ating bansa at hindi naman ito bago sa atin dahil halos taon-taon mayroong Special Rapporteur na dumarating sa atin. Pero mukhang ang kanyang report pagkatapos ng kanyang pagbisita ay inalmahan ng ating gobyerno. So siguro alamin muna natin at sa gabi nito, makakasama natin, siyempre, ang ating isang napakahalagang panauhin na at napagbigyan na tayo sa gabing ito. Walang iba kung ang Secretary General ng Kilusang Manggagawa ng Union ng Kilusang Manggagawa ng Pilipinas, ang KMU, si Jerome Adonis. So, Good evening po, Ayan. Jerome. Magandang gabi, Padre, at saka si Karine. Magandang gabi po sa lahat ng mga migrante dyan sa Roma at sa lahat ng mga migrante, syempre, sa buong mundo. okay, so Jerome Adonis mula sa KMU o Kilusang Bayo, no? So siguro ako unang-unang magtanong kasama rin no? Sige. So Adonis, no? So katatapos na nung bisita ng ating UN Special Rapporteur na si Attorney Irene Khan, no? At I'm sure na sa bahagi na ng manggagawa ay hindi lamang yung mga aktivista ay kinakausap din sa kanyang nga pakay nung pagpunta sa Pilipinas. So ano masasabi mo dito sa nagiging resulta ng kanyang visit sa anong implikasyon nito sa atin, sa inyo ng mga manggagawa? Well, alam niyo, Father, at saka Karine, malaking bagay po yung pagbisita ni Special and Rapporteur Irene Khan sa Pilipinas para may pakita natin yung totoong kalagayan ng karapatang pantao sa buong mundo. Tandaan po natin, official visit po yung pagbisita ni Irene Khan sa Pilipinas. Ibig sabihin, pumayag yung gobyerno na pumunta siya dito para ma-investigate yung mga so-called mga violation. Siyempre, pagdating niya po,
may ano magmula ito sa DOJ, nakausap niya ang DOJ, nakausap yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, at the same time po na nakausap niya din yung mga civil society dito sa ating bansa. Dinalaw niya rin yung batang-batang mga journalist na nakakulong sina French Cumpio no sa kulungan para direktang makausap kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila no. So all in all, kung di ako nagkakamali, mga 4 o 5 araw yung stay niya at pagpunta sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para makita yung mga report, aktual na makausap yung mga naging biktima. So lalabas sa kanyang, ang dami niya ho, maraming magaganda yung naging resulta. Isa sa mga major recommendation talaga niya yung ano po talaga yung pagbuwag dito sa NTF-ELCAC. So klaro po ilang beses na no na napatunayan tama tayo na dapat talaga buwagin na itong NTF-ELCAC dahil ito po ay resulta lamang ng pangaharas, no, pangre-red tag sa iba't ibang people's organizations na wala naman po talagang ibang objective kung hindi, siyempre, manawagan sa gobyerno na magkaroon naman ng mga reforma, no, hindi lang sa larangan ng ekonomiya, sa usapin ng human rights. Pero nakaka-ironic po kasi ano nagpumalag agad yung yung gobyerno particular yung ano yung NTF-ELCAC no at saka yung DILG na ano daw parang yung disgrace daw itong mga pahayag na ito ni Special Rapporteur Irene Khan. So ano na nga po sabi nga natin eksperto na nga ito para kahit papaano tignan ang kalagayan pantao, karapatang pantao sa Pilipinas at hindi na lang kami ang nagsasalita na nilalabag nyo. So kaya po ito nakikita lang talaga natin na yung gobyerno talaga ay walang malasakit, walang pagsunod, hindi sumusunod doon sa mga pandaigdigang pamantayan kaugnay po ng karapatan pantao. So naging part din po pala ng ating complaint yung arbitraryong pagpapasara doon sa mga website pages ng mga people's organizations lalong-lalo na po itong Pini-Weekly at saka yung Bulatlat no na arbitrary lang na ipinasara. So generally natutuwa po kami dahil muling napatunayan na hindi talaga tayo nagsisinungaling o gumagawa lang ng istorya dito sa malalang paglabag sa karapatang pantao na nangyayari sa Pilipinas even before no sa past administration kay Duterte at hanggang ngayon na nagpapatuloy pa rin naman sa ilalim ni Bongbong Marcos. Ayun. So, ano naman kaya ang, kasama rin baka meron kang gustong itanong. Medyo maya-maya Okay, so dito sa pagbisita ni Irene Khan, no, siyempre, alam natin United Nations yan. Pero siyempre, ang sabi ng iba, wala naman silang jurisdiction sa ating gobyerno dahil meron tayong siyempre soberanya, no? At wala namang isang international government na siyang mag-impose sa atin. So, ano namang pakinabang dito? Doon sa mga panawagan niya, nagwagi ng NTF-ELCAC, yung tungkol doon sa mga pinasara na arbitrary na pinasara ng mga publication tulad ng Pinoy Weekly, Bulatlat at iba pa, no? Ano namang maging epekto nito, no, sa mga magaganap na to? Alam niyo po ano yun parang palagi nilang pinututungtong sa mga legal questions, no? Pero unang-una, tandaan po natin na ang Pilipinas ay kasapi ng United Nations. At ang kanyang dahilan ng pagsapi ay para sa pagtiyak na igagalang yung karapatang pantao, partikular ng Pilipinas. The moment nakasapi tayo ng anumang organizations, ibig sabihin po niyan, meron tayong accountabilidad. No? At the same time din po, meron tayong tungkulin na ipatupad yung nararapat batay dun sa pandaigdigang kasunduan. Kung hindi po yan natutupad, ay isa nga pong bahagi yung pagbisita ng mga special UN rapporteur. Ngayon, ano yung implikasyon niyan? So hindi po ako abogado, maaaring sabihin, lagi nilang sabihin na hindi yan, walang jurisdiction. Pero tandaan po natin dahil kasapi tayo ng United Nations,
meron po yan mga implikasyon sa pang-ekonomiya. Pwedeng sabihin ng mga special UN rapporteur na for the meantime, ihinto nyo ang anumang tulong militar sa Pilipinas dahil nagagamit ito sa paglabag sa karapatang pantao. Pwede nilang sabihin na ang mga negosyante ay wag munang pumasok sa Pilipinas not unless ina-address yung karapatan ng mga manggagawang Pilipino, no? At yung human rights in general. So ibig sabihin po, meron tong economic at political impact sa buong bansa, sa buong mundo, no? Maaari na walang jurisdiction, pero the moment na na-expose ang Pilipinas dito sa buong mundo kaugnay sa paglabag para karapatang pantao, makakapigil po ito sa pagpunta ng mga negosyante sa bansa. At the same time, masama ang imahe ng Pilipinas sa buong daigdig. So yan po yung mga posibleng implications na mga maaaring sa minimum ay mangyari sa ating bansa. So parang parang malaking sampal yan ngayon kasi di ba dito sa charter chains, yan ang isa nilang ika nga tututukan, no? Yung pagbuyang-yang sa ating economic o pagbukas sa ating ekonomiya sa mga dayuhan, no? Kung saan ibuyang-yang ang gusto at para mas malayang ika nga mamumuhunan yung mga investor na nanggaling sa ibang bansa. Tapos ito ngayon, ang resulta nga ng pagbisita ni Irene Khan, mas lalong ngayong medyo mag-alangan yung mga negosyanteng ika nga mumuhunan sa ating bansa dahil sa ganitong mga kalagayan na ating nakikita. Pero siguro mamaya pag-usapan na. O baka may gusto kang i-comment doon, Oo. kasama nga doon. Tama po kayo. Kaya kung mapapansin yun, si Bongbong Marcos ay napakaraming ginawang biyahe. Dahil unang-una po, ang una dyan ay kailangan niyang magpabango sa international para pumasok ang mga negosyante, no? Dahil alam niyo naman, Father at Karine, ang Pilipinas ay wala naman talaga tayo. Nakaasa lang tayo sa mga foreign investment dahil for the longest time talaga ang laki ng problema natin sa economic plan dahil hindi naman nagsagawa ang mga previous government ng pagkakaroon unti-unti natin makapagpundar ng sariling economy. Kaya kung ikaw ay nagpapabango sa internationally, lalong-lalo na ito, may maruming record image ang mga Marcoses sa mundo. Dahil sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos, nag-ikot ka, hindi at pagpunta ng mga special rapporteur sa bansa mo, ikaw yung Pangulo, ganito yung magiging report sa usapin ng karapatang pantao. Kaya malaking sampal ito, malaking impact ito economically and at the same time politically sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Tama po kayo dyan, Padre. Ayun. So, yun na nga ang magiging epekto nito, no? So, dito sa gusto ko lang ding balikan yung usapin ng NTF-ELCAC kasi medyo na-intriga ako ng gusto dito, di ba? Kasi ang sabi nga ng ELCAC kung sa ganong rekomendasyon, mas pinawalang visa lahat tuloy yung ika nga gains, no? Na naabot na raw ng NTF-ELCAC para mapanatili yung kapayapaan lalo na sa kanayunan. So, ano nga ba yung sinasabi nila mga panalo nila? Well, oo. Ang declaration po ng militar ay sabi nila sobra-sobra na po ang ipanalo ng state forces kasama yung NTF-ELCAC versus daw po dun sa revolutionary government, sa New People's Army and some other armed groups sa Pilipinas like MILF, MNLF, etc. At in fact, ang report po nila, particular sa New People's Army, sabi nila, ano na lang daw, 11 na lang yung wala nang active guerrilla, no? At 11 na lang. Pero nakikita namin sa budget, palaki ng palaki pa rin yung budget. At kung napanood nyo po yung nakarang expose sa Senate hearing ni Senator Tulfo, umaton mismo si Galvez. So yung issue po halimbawa ito sa kaso ng MILF, magsusurrender ng baril, nasa 26 billion yata mahigit yung pera dahil every combatant na susurrender meron kang award na 100,000 pesos. Pero ang layo dun sa 26,000 na sinasabi nilang sumurrender, yung recovery ng barel. Kaya galit na galit kasi may malaking discrepancy.
So parang alam nyo po, napapatunayan lang dyan just the same na maraming mga aktivista, mga leader, mga unionista, ang pinasuko nila at sinabi nila mga combatant ng New People's Army. Ang point lang po dito, talagang pinagkaperahan, matindi ang korupsyon dito sa programa ng NTF-ELCA. Kaya meron pong nakalaan na malaking budget at napupunta yan sa mga top-ranking generals. Kaya ang call talaga natin diyan ay dapat na yang ipawalang bisa o i-junk na yung NTF na yan at yung budget na inilalaan diyan mula sa tax ng mga ordinaryong mga Pilipino ay i-divert into services. Kasi sayang, bilyon-bilyon yung pera. Ang daming naghihirap na, ano, ang daming walang trabaho, ang daming mababa ang sahod, yung quality ng services sa ating bansa, halimbawa yung education, yung hospital natin, no? Sobrang liliit ng budget. Pero ito, ang laki-laki ng pondo, bilyon-bilyon mula sa ating tax, ang binibiktima yung mga tulad natin na mga aktivista na nagpo-push ng mga economic reform which is allowed yan sa pandaigdigang ano natin, pandaigdigang karapatang pantao. Oo. Kaya medyo talaga ano, talagang hindi natin titigilan yung panawagan saan mang larangan na talagang dapat na ibasura yung Executive Order 70 creating NTF-ELCA kasi hindi po talaga maganda ang record nitong mga to. Well, malinaw naman talaga sinabi ni Attorney Irene Can, no, na dapat talagang buwagin dahil hindi naman talaga nagsisilbi ito atong NTF-ELCAC na ito. At saka doon sa nabanggit mo kanina, yung Senate hearing ni Tulfo at ni Galvez at saka mga ibang mga kawani ng military, talagang pinatunayan ni Tulfo na talagang merong korupsyon na malaki dito sa ano dahil doon na lang yung discrepancy ng bilang ng surrenderies at saka yung armas na isurrender na 4,000 lang against 26,000 in the report na nag-surrender. So ibig sabihin ay talagang marami dito na talagang pinasurrender na hindi naman talaga mga surrenderies, no? So para kasi yung pera-pera pa rin ang nasa huli dyan. So talagang dapat lamang talagang buwagin yung NTF-ELCAC na yan dahil ito ay nag-aaksaya lamang ng pundo ng bayan, no? At di ba na tandaan pa rin natin yung mga confidential fund, no? Mabutit nahabol pa yung iba, pero siyempre meron pa rin Opo. natili, no? Samantala, ang taong bayan ay talaga nag-iikahos at hindi ng hirap sa mahal ng mga bilihin dahil kahit sinasabi nilang bumaba ng konti yung inflation, pero hindi pa rin ito nakakasapat at hindi pa rin nakakarating ito siyempre sa bawat lamesa ng ating mga kababayan dahil talagang hirap sila na ano. Kasama Rene, meron kang Bali, ang gusto ko lang itanong kay Jerome yung tungkol doon sa relasyon nung pagkakaroon ng international na rule of law na pumasok dito yung United Nations, tapos ngayon ano yung magiging relasyon niya doon sa sinasabi nating panawagan ng mga mambabatas natin para baguhin ang konstitusyon para makapasok ang mga foreign investor, samantalang matindi ang nakikita nating paglabag sa karapatang pantao, kung ang sinasabi natin na ang kahirapan mismo ay isa ng forma ng paglabag sa karapatang pantao na napakalawak sa bansang Pilipinas. At ano ang magiging implikasyon ng sinasabi nating kailangan bang pumasok ng ICC o ng UN Rapporteur para maimbestigahan kung anuman ang uri ng mga pang-abusong ginawa sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa yung war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ano pong masasabi niyo dito, Jerome? Well, di unang-una po, patungkol po sa pagdalaw nga ng mga UN Special Rapporteur ay obligasyon po ng Pilipinas, no, na sumagot, obligasyon kasi ng Pilipinas dahil kasapingan tayo ng UN, obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na tiyakin na hindi nalalabag yung karapatang pantao. At yun nga, ang suma, pinatunayan na ng Special UN Rapporteur na nilalabag ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng ang kanyang state forces yung karapatan ng mga manggagawa at mamamayan in general. So ano yon? Problema yon sa Pilipinas na binanggit ko kanina.
Ikalawa, yung kaso po sa ICC, ito talaga napakainit na pinag-uusapan dito dahil gustong-gusto po dito makawala ng previous administration ni Duterte, Duterte. kasi ang anong kaso niya po dito, genocide, no? Mm. Hindi ito simpleng kaso, parang ano to po ito, parang Israel case ito laban sa Palestine, no? At real po yung usapin ng maramihang pagpatay doon sa kampanya na sa War on Drug. Ang tindig po dito, usually nung gobyerno ni Bongbong Marcos nung nakaraan, nagsabi na siya na pag-aaralan. So bumubukas mula po doon sa ayaw talaga, bumubukas na sa usapin ng pag-aaralan. Kaya uminit po yung ulo ng Duterte camp, no, laban kay Bongbong Marcos. So ang sinasabi naman po ng ating mga abogado dito, kung kumalas man sa ang gobyerno ni Duterte nung nakaraan sa ICC, pero ang isinasampang kaso sa kanya sa panahon na kasapi pa ang gobyerno ng Pilipinas ng ICC. Kaya valid po na maimbestigahan. Okay, 2019 kayo kumalas pero yung mga kaso ay na-commit ninyo 2018 up to 2019. So yun ang iniimbestigahan natin. May jurisdiction ang ICC sa panahon na yan kasi kasapi pa kayo. So ano po, ano talaga yan? Gustong-gusto talagang ligtasan yan dahil involved po yan yung si former President Duterte, si Sara Duterte, si Bato de la Rosa, no? Ang dami pong ano diyan at takot nga si Senator Bato nga nag ano na medyo lumambot na sa kanyang statement. Ang sabi niya, kung papaimbestigahan talaga ni Bongbong Marcos, wala tayong magagawa, susunod daw siya. Pero but then again, previously nagsalita na siya na hindi siya pupunta sa mga bansang merong ah, kasapi ng ICC, baka maaresto siya. So, alam niyo po, ito talaga yung ang tingin namin dito, kaya lumalala yung usapin ng paglabag sa human rights sa iba't ibang forma, no? Hanggang sa killings, trump up charges, terrorist tagging. Kasi nga po, kami, or kahit kayo bilang mga Pilipino sa ibayong dagat, ay hindi po tayo huminto sa pag-expose sa katakot-takot na economic violation ng buong gobyerno. Dahil yan naman po yung ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang i-address, instead ni i-address yung mga legitimate call natin, ang gagawin talaga nila, takutin na lang tayo, i-harass na lang tayo. Kasi ang tingin nila, pagka pinatay nila yung leader, sinampahan nila kami ng gawa-gawang kaso, nakulong kami, tatahimik na. So yun po ang kanilang pagtingin. Alam naman natin na kahit nga si Bongbong Marcos, si Senior Marcos nung panahon na yun, ang daming pinatay. Nagpatuloy yung kahirapan, kagutuman, injustice. Andyan pa rin yung paglaban ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ano po, hindi nila mapapatay o hindi nila mapapahinto yung paglaban ng mamamayan hanggat hindi ina-address talaga yung napakatagal na kahirapan, kagutuman at inustisya sa ating bansa. Kaya mahalaga po yung paglaban dito sa Pilipinas ng mga people's organizations. Mahalaga din po yung call natin sa international na lahat ng mga institusyon pandaigdig na nagtutulak kay papano ng human rights ay mapapunta natin sa Pilipinas at mapaimbestiga at mapagsalita sa totoong kalagayan ng ating bansa. Follow up lang ka Jerome, yung tungkol doon sa banggaan ngayon ng unity team na sinasabi, banggaan ng Duterte at Marcos, ito ba ay may relasyon doon sa malamang na talagang bilang move ni Bongbong Marcos na papasukin at maimbestigahan ang mga may gawa-gawa, mga gumawa ng crimes against humanity doon sa war on drugs, na para maalis ang pamilyang Duterte sa kapangyarihan. May ano ba to? May timbang ba? Tama kayo dyan, Karine. Isa yan sa mayor na pinag-aawayan nila, yung usapin ng pagbubukas sa ICC at ikalawa yung pagtutulak ng charter change. So, ano talaga yan? Nakasalang talaga yung interes ng mga Marcos at saka Duterte.
kanina binanggit ni Padre ay yung nagkawatak-watak na yung unit team. Bagaman pilit na namamagitan si Amy Marcos, ano, na parang ano siya, state man, etc. No, para lang ano. Pero dahil nga doon sa issue na yan ay hindi sila magkakasundo. Dahil unang-una po, kapag ka nagpurso ang kaso, pwede talagang ma-issuehan ng warrant of arrest yung mga yan si Duterte, si Sara, saka si Bato. So ayaw nila yan. So para hindi mangyari sa kanila yan, dapat manindigan si Bongbong Marcos na wag talaga papasukin ng ICC. No, so yung ganon. Kabilang banda naman si Bongbong Marcos naiipit, no? Kasi bakit mo pinagtatanggol yung isang former president na nakakumit ng genocide sa kanyang mamamayan at meron pa siyang anak na nakaupo sa poder ng kapangyarihan as a vice president. Ano yan? Kaya mabigat po yung nakasalang dyan sa balikat ni Bongbong Marcos kung paano niya yan titimbangin. Ikalawa po, alam nyo itong Church Change na to na pinag-awayan nila, nag-showdown na po sila noong January 28, no? Rally sa ginastosan, no? Ginastosan ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung rally dito sa Luneta habang si Duterte naman sa Davao. So, eto na, sumambulat na po sa buong mamamayan at sa daigdig yung away ng dalawa. No? Sinabi ni Duterte na mayroong adik na presidente, so ganito, ganyan, etc. So, pinagmumulan po doon yung tulak naman ng US sa gobyerno ni Bongbong Marcos na palitan yung ating saligang batas ng Pilipinas. Walang tiwala si ang Duterte camp kay Bongbong Marcos dito sa pagpapalit ng tsa-tsa kasi anytime pwede talagang pasukin yung usapin ng political provision na pagka yun ang pinasok, mawawala po sa eksena yung mga Duterte. Gusto nilang makabalik sa national position. Ano man yan. Pag nangyari yung pagpapalit ng saligang batas at ginalaw yung political provision ng ating konstitusyon, mananatili na lamang silang nasa Davao. No? Kaya kita nyo nagtulak ng isang hindi ko maintindihan kung ano yung pinagmumulan ni Duterte sa sobrang pikon. 'Di ba yung secession ng Mindanao? So ano na yon, mga statement po yun ng wala na sa argumentong legal, pikon na talaga, yung pagpapakita nung parang makapangyarihan ako, parang feeling ni Duterte kaya niya pa rin gawin ang lahat kasi meron pa rin naman talaga siyang clout sa military dahil sa among nagdaang mga pangulo, siya talaga yung nagpataas ng sweldo ng mga kasundaluhan. So meron pa. Tapos nakatago pa diyan si hindi pa lumilitaw ng buong-buo ang hands ni Gloria Macapagal Arroyo. 'Di ba? Si Gloria Macapagal Arroyo ipinatalsik sa Senior Deputy Speaker sa House of Representatives. Si Sara Duterte tinanggalan pa po. Ito pa dagdag pa. Chacha at saka yung ICC at saka yung pagtanggal ng confidential fund kay Sara Duterte. No? So yan yung malalaking away ng Duterte camp at saka ng mga Marcoses, kaya ganyan po yung nangyayari. At natural na pupuntahan yan kasi ano na po ito ang gusto mangyari ng mga Bongbong Marcos ay muling mapagharian ang Pilipinas sa pangmatagalan. So magagawa lang niya yon kung magbabago ang saligang batas ng Pilipinas, kung babaguhin through Church Change. So parang kinopya din niya yung strategiya ng kanyang ama, di ba? Yes, Padre. Kung yung ama ay direktang nagdeklara ng martial law na walang hangganan, ito naman dadaan nila sa legal processes, pero at the end of the day, sila mismo ang maghahari. Magpapalit-palitan lang niya mga yan. So ganyan po ang pangkalahatang disenyo ng Church Change. Pero dito, dahil nga sa Chacha, gusto nilang kupuhin yung poder ng kapangyarihan o the national position, meron talaga silang may itsapuerang mga dating kasama na nasa politika rin, lalong-lalo na itong Duterte Paxo, no? Duterte family. So talagang nangungopia lang itong Bongbong na to sa kanyang ama, no? May pinagmanahan talaga. May pinagmanahan itong ating kasalukuyang presidente at nakikita natin kung saan tutungo itong chatsa na to, no? So
Kaugnay dyan sa Tsatsa, siyempre masyadong maingay at umuugong na yung mga iba't ibang kilos protesta, no? Dahil lalo na nung naglarga yung People's Initiative na yan. So, may narinig ako na February 25, magkakaroon na isang malawakang ikanga pagkilos at hindi lamang, siyempre, ang grupong kaliwa, medyo natatawa nga doon sa comment ni Guanzon, di ba? Si, Oo. anyway, huwag natin pag-usapan yun. Panoorin nyo na lang sa Altermedia. Pero anyway, nakikita ko dun sa na napakalawak nung sasama dito sa gagawing pagkilos. So, maaari mo bang i-invite ng ating mga tao na subaybayan kahit nasa labas kami ng bansa Maaring sumami din kami sa mga pagkilos na ito. Ano ba magaganap sa Ah, February 25? tama. Oo, tama yan, Padre. Karine. Kasi po ang ano tawag dito, ang selling point ng gobyerno, sige, para may recognition siya. Maraming walang trabaho, no? Ang taas ng presyo ng bilihin, problema natin sa food security. So ang laging sagot nila diyan, para ma-address yung mga yan, kailangan natin baguhin yung konstitusyon, no? Hmm. Para maisalaksak yung kanilang economic at political agenda at the back nitong nung ano nila selling point sa public. So hindi po tayo naniniwala kasi ang dami ayan kasama namin sa press con kahapon si former Justice Carpio, nandyan si Una. Attorney Calleja ng Isang Bayan. So kahapon po naganap yung pinaka-broadest. So kami po ay nagkakaisa sa point na hindi kailangang baguhin ang saligang batas para ma-address yung problema ng ating bansa, no? Hindi naman din ibig sabihin nun na kaya ayaw natin baguhin yung saligang batas dahil perpekto yung saligang batas. Pero ang point dito, babaguhin nila sa konteksto na lalo pang lalala ang kalagayan ng taong bayan kasi magiging laman po yung 100% land ownership ng foreign sa ating bansa. Mhm. So mag-iinganyo din po sila ng mga investor sa ating bansa. Ano yung kaya mong i-offer? Kung mag-iinganyo ka, gusto mo pumasok ang dayuhan, simple lang, i-maintain mo yung mas mababang sahod para pumasok yung dayuhan. I-maintain mo yung contractualization both public and private para pumasok ang foreign investor. Papayagan mo na malabag yung freedom of association o pag-uunyon para walang muscle yung mga manggagawa na makalaban. Yun yung puntong makakainganyo lang sa foreign investment sa bansa. So, saan papunta itong charging? Lalong paglala ng ating sektor sa kilusang paggawa at sa buong bayan. Kasi sabi nga namin, Padre, baka darating ang araw, mamamatay kami dito na mga Pilipino, mamamatay kami sa sariling bansa, sa sariling lupa natin, pero pag-aari ng ibang bayan, Mhm. no? Yun ang pwedeng duluhin. Anyway, so kaya po dahil sa ganyang pagkakaisa ay obligado po na ipagtanggol natin o labanan, biguin itong planong charter change ng US at saka ng Bongbong Marcos. Two things. Una, lalong mas malala ang economic problem natin kapag binuksan yung economic provision. Yun ang offer nila, ha? Economic provision lang. Pero sinasabi po ng mga former constitutionalists, former Chief Justice, the moment na mag-convene ang House of Representatives and the Senate sa pamamagitan ng Constitutional Convention at meron lang isang congressman na mag-put forward sa floor na na pwede nang pag-usapan or ibinubukas na pag-usapan, minumungkahing pag-usapan ang pagbubukas doon sa political provision, pwede nang gawin po legal na legal dahil nakakonvene sila bilang dalawang chambers, no? Walang nalalabag legally. So yun po yung napakadelikado lalo. So doon papasok naman yung agenda ng term extension, uh, shift from presidential into parliament, at yun po yung malaking opening para si Romualdez ay maging prime minister or ang isa pa nga nakikita, pwedeng si Sandro Marcos or anyone dito, tas magpapalit-palitan na sila. So, sa ganyang balangkas po, magkakaroon ng malaking pagkilos sa February 25 dito sa Pilipinas. So, kasama din po, nationwide po ang magiging pagkilos. Dito po sa Metro Manila, magaganap po ito
magkakaroon ng misa ng 4 to 6 PM dun sa EDSA shrine. Yung yung EDSA po ay mukha ng paglaban-laban sa dictatorship. Magkakaroon po ng misa diyan, magsasama-sama yung mga taong simbahan from sa iba't ibang kongregasyon, etc. Tapos pagdating po ng alas 6 ng hapon, magkakaroon na po ng malaking rally mula dun sa mga people's organizations na tutol po dito sa Church Change at kasama po ang mga progressive organization sa Pilipinas sa ilalim ng bagong alyansang makabayan. Tama kayo, Padre, sana magkaroon din ng mga counterpart na pagkilos sa abroad dahil alam naman natin na yung hindi tama yung nangyayari dito sa Pilipinas. Jerome, itanong ko lang sandali yung kumusta po yung kalagayan ngayon ng Politicians Initiative, yung PI? PI. Ano po yan, Karine? Sobrang garapal. Sobrang Kaya politician kontrobersya. Kung maalala nyo, pwede nating balikan yung hearing ni Amy Marcos. 'Di ba? Binuko-buko niya si Uñate ba 'yon? Si Uñate. 'Di ba napakanta niya doon kung kanino nang gagaling yung fund, etc. and so on and so forth. Ganito po kasi ang konteksto niyan, Karine. Maraming mga pangulo, maraming mga administration ang nagsulong ng pagbabago sa saligang batas. Pagdating sa Senate, hindi nila ini-entertain yan. Kasi 'di ba, nandyan din yung pangamba ng Senate na bubuwagin sila. 'Di ba? So hindi yan ini-entertain. So, dahil po ang sinasabi ng mga constitutionalists, may tatlong paraan para mabago ang saligang batas. 1, Constitutional Assembly. 2, Constitutional Convention. 3, People's Initiative. No? So, itong Romualdez, Speaker of the House, ay dahil ayaw naman talagang, nagsabi na ang Senate, sa amin, papatayin namin yan pag umakyat yan sa Senate. So, ang ginawa niya, nagmaniobra siya. So, ginawa niya, ayaw mo ba? So, gagamitin ko yung isang obstacle na People's Initiative. No? So, dahil allowed naman yon yung People's Initiative. So, ang ginawa niya, before Christmas, pinagana po yung kanyang makinarya. So, hanggang barangay level. At doon, may nakakulapol po na korupsyon. Panluloko. Ano yan? Na-involve yan ng DSWD, na-involve yan ang DOLE, yung TUPAD, at saka po yung Department of Health. So, marami dyan, pumirma kayo dito kasi mabibigyan kayo ng ayuda. Di siyempre po, sa hirap ng buhay ngayon mga barangay level, mga ang papirmahan, mga tao ng congressman. So, siyempre si ordinaryong mamamayan, nagkadarapang pumirma dahil ayuda yung sabi sa kanila. Yun, nabudol. Bibigyan kayo ng tupad. Siyempre, sino kailangan po talaga. So, hindi nila sinabi, niloko nila in short. Kaya meron po talagang kontrobersya sa likod. Kaya nung nalaman na gagamitin pala, isasubmit sa COMELEC yung kanilang mga pirma, may mga umalma po. Naku, paano namin kaya mababawi yung pirma namin? Pwede pa ba namin bawiin? So, konsultahan ulit sa mga abogado. At in fact, si Atty. Neri, isa sa naging involved din, na pwedeng bawiin provided pipirma talaga sila ng affidavit. So, ang usapan po, ang ginawa ni Bongbong Marcos, miniting po si Speaker of the House at saka si Mig Subiri. Dahil naka-hostage itong Senate, pwede kasing mabago ang saligang batas nang hindi kasama ang Senate. Grabe. Sa pamamagitan ng People's Initiative. So, ang ginawa ngayon, pinag-usap silang dalawa, kaya sumalubong po si Senate President Mig Subiri. Sabi niya, sige, Constitutional Convention na lang ang gawin natin para at least kasama sila sa debate at diskusyon. Pero previously po ay nakausap natin, hindi ko na pangalan muna yung senador, lumapit sa atin na ayaw talaga ng Senate na magbago ang Constitution in the first place. Tapos nakita nyo yung overwhelming 24 senator pumirma laban dun sa irregularities ng nangyayaring PI hanggang sa ngayon. So ang tingin po natin, tinutuloy-tuloy pa rin yung pirma kasi yun po ang pang-hostage sila sa Senate if ever na kumalas ang Senado sa anumang mga hindi nila pagkakasunduan. So isa pa pong yan, kaya ang tawag nila dyan ay constitutional crisis, ng ating mga constitutionalists dito sa ating bansa.
So, Hindi ba yan. hindi ba matatalo ang mga senador kapag ka nag-joint ang Congress, nagsama ang dalawa? Well, Sa opo, botohan well, by talo sila. number po, talo talaga sila. Hindi lang yan. By number, talo sila. Pero ang sabi po ng konstitusyon ay kailangan nilang pumayag yung magkabilang chambers. Mhm. Kaya hindi by number, no? Hindi by number. Kailangan nilang pumayag pareho para mangyari yung pagbabago at mag-convince sila. Ang palusot dito ng House of Representative, magbotohan tayo by number. Talo talaga ang Senado kasi 24 lang versus 300 plus na congressman. Kaya andon po yung debate. Nagaganon, gustong ikutan talaga ng ah by hook or by crook ang gusto talaga nila under the previous administrations ay matuloy po yung pagbabago sa saligang batas. Kaya parang ang contention diyan, gaano nila sisiguraduhin na lang yung Senado na hindi matatawid yung political provision kasi ayaw talaga ng Senate dyan. So, hindi ko alam kung paano nila re-resolbahin yan. So, pero tayo po ay patuloy na magbabantay at mananawagan na talagang dapat ibasura na itong charter change at harapin talaga ng gobyerno yung pagharap doon sa mga fundamental na problema, kawalan ng trabaho, kawalan lupa, no? Yung palaki ng palaki yung umaalis na OFW, no, sa ating bansa, no? Pinagkakakitaan lang nila and yet ang daming problema, hindi rin napapabayaan din. Ayun, so Okay. napakasagana ng ating talakayan sa gawin ito at ang ating oras ay mag-alas 10 na ng gabi dito sa Europa at I'm sure dyan ay ano na, hindi ko alam anong oras na ngayon dyan kasama Mag-alas 5 na, Padre, galising ko pero na. okay lang. So, papasok na sa trabaho. So, anyway, siguro sa ating mga kaimpapawid, no? So, kung isa nakikita natin ngayon, yung inaasahan natin magkakaroon ng constitutional crisis, siguro ito isang wake-up call din sa ating mga kababayan kasi mag-eleksyon na rin, malapit na rin eleksyon, no? So tingnan natin kung sino yung ating mga pinili, no? Anong klase yung mga namumuno yung nakaupo sa ngayon at makikita natin na lumalabas talaga yung totoo. Kaya yung ating sinabi, Hmm. dapat mapanuri ng gusto at huwag kumagat lamang at huwag magpabudol kasi ito nga yung naganap sa atin eh. Madali tayong ika nga mabili at ito na yan ang nagiging resulta. Kita natin mismo sa ating mga sa Senado, sa mababang kapulungan, nag-away-away ang dating presidente at kung kasalukuyang umupong presidente nag-away-away, no? So makikita natin na talagang isinusulong naman ito ay interest lamang nila. So sa pagtatapos, Ka Jerome, baka anong gustong mensahe ipabot mo sa ating mga kababayang migrante, no? Dito sa buong daigdig kasi napakinggan ho tayo kahit saan sulok ng mundo. Wow, okay. Unang-una po, maraming salamat sa sa malamang talakayan. Maraming salamat sa mga kababayan natin, lahat ng migrante saan mang panig ng mundo. Dahil sa pamamagitan ng programang ito, nararamdaman po namin yung inyong pagmamahal sa inyong bayan, sa ating bayan, na kahit na kayo ay malayo, alam namin, no, na kung meron lang maayos na hanap buhay, na kabubuhay na sahod dito sa ating bansa ay hindi kayo lalayo, no? Malamang dito tayo magkakasama. Pero salamat po sa mga pagkakataon sa ganitong mga talastasan, mga updating para alam ninyo. So kahit naman po kayo ay nasa malayo, kailangan po nating tumuwang sa kampanya para po sa pagpapabuti ng ating bayan in general kasi marami po sa ating mga OFW sooner or later yung mga hindi na kaya magtrabaho babalik po kayo sa Pilipinas, no? Sana sa pagbabalik ninyo meron man lang kayong bansa na babalikan na maayos-ayos kasi ang inyo pong pinaghirapan sa ibayong dagat ay ipinapadala nyo sa Pilipinas at napakalaki talaga ng ambag ng mga OFW sa ating ekonomiya ng ating bayan. Kaya maraming salamat po. Kami po ay hindi magsasawang makipagtalastasan sa inyo para sa mga update dito sa ating bansa at magtulungan po tayo sa kung anumang kampanya ang pwede namin gawin dito at kampanya rin na po pwede ninyong gawin para makakontribute sa unti-unting pagbuti ng ating mahal na Pilipinas sa hinaharap. Ayan po, Ka Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayuno. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino at mabuhay ang mga migrante. Tuloy lang ang ating laban at huwag tayong nga manghina sa ating pakikibaka at lalong palakasin pa natin ang ating pagkilos. Muli, maraming salamat po kasama. Maraming salamat, Ka Jerome.
Maraming salamat po at magandang gabi. Magpahinga na kayo dahil alam ko pagod kayo sa trabaho.